7,000 plus pips ang binagsak ng gold. Ito na ata yung biggest and deepest drop in one single day na nakita ko ever sa gold in my entire trading journey. Though everyone is expecting naman na definitely gold will drop after the rally. However, hindi naman ganitong kalalim sana, di ba? Pero who knows, di ba? That is why hindi lang yung entry yung importante but also yung exit mo. Kasi imagine mo yun, yung parang kidlat siyang bumagsak na gano'n. Ang sakit nun kung tinamaan ka. Pero mas masakit to doon sa mga may kinita ka na, hindi mo pa tinake profit, hindi mo pa winidraw, tapos naging bato pa. Profit ka na sana eh. So meron naman nare-receive na message. Like today, this morning, may na-receive ako na message. Sabi niya, kumita siya ng $23,000 from gold. And syempre, naiisip mo na yung mga magagawa mo doon. Like sabi niya nga, pwede niya na sana pampakasal yun. Pwede sana pambili ng second hand car or pambayad ng mga bills. Pero yun nga, nag-drop. Andiyan na sana, meron ka na sana milyon. However, hindi mo pa siya tinake profit. Honestly, ako guys, umabot ng halos 400,000 yung naging floating profit ko. Pero nag-take profit lang ako ng 150,000 kasi yun yung target ko. Pero at least nag-take profit ako. For a while, syempre, parang manghihinayang 400,000 na yun. Pampagawa ko na sana ng mansion ko yun. Pero guys, always remember to talk to yourself na, lady, it's not yours. That money, that floating profit is not yours. Yung 150K na kinita mo ngayon, it's already enough. That is more than enough for January. Nasa 8.8 million din yun. Hindi mo yun kikitain ng isang taon, 2 taon na pagkatrabaho mo sa bangko, lady. So, wag kang maging greedy. So, I also talk to myself na I should be thankful and happy sa na-receive ko this January. Na hindi ko lang kailangan pang hinayangan yung naging floating profit na 400K. Always remember to protect your mind. Kasi ang trading is not just about charts. It is also about managing the regrets. Kasi guys, this Saturday, Sunday, Monday, meron ka na naman panibagong setup, another opportunity for you to make another money. And syempre, it's a lesson for you guys, most especially dun sa mga hindi nag-take profit, hindi nag-withdraw, hindi nila kinuha, binalik pa sa market. It is because of your psychological wallet probably because you're not that comfortable receiving that money. Always remember na kapag ang baso, maliit lang yung capacity niya makareceive ng water. Matatapon talaga yung ilalagay mo dyang laman. That is why, kailangan mo unahin talaga yung mindset mo, yung psychological wallet mo, na i-increase mo muna yung container in order for you to receive the endless flow of water. So, same with the blessings, di ba? You have to prepare your container first. So, let's talk about the fundamentals. Bakit bumagsak ng ganong kalaki si gold? So, most probably yung mga metal traders, nag-aantay lang yan ng opportunity kung kailan sila magbebenta. So, nag-aantay yan ng mga possible news kung kailan sila mag-sell off. So, ngayon, nakita na lang opportunity during the time na nagkaroon ng announcement ng possible replacement ni Jerome Powell, which is the Fed chairman. And magkakaroon ng bago, ipapalit. And syempre, nagkaroon to ng parang short-term dollar strength. So, lumakas ang US dollar. That is why, syempre, yung counterpart niya, which is kung nagtitrade ka ng gold US dollar, yung gold is your base currency, then most probably si gold naman is bumagsak. Pero syempre, hindi ibig sabihin ito tapos na si gold. Tapos na yung bullish era ni gold and then mag-reverse na siya. Kasi marami pa rin mga fundamental factors na sumusuporta pa rin syempre sa bullishness ni gold. Kasi short term lang naman yung naging dollar strength. Kasi meron pa rin naman talaga mga fundamental support si gold like, una, syempre, inflation is still there. Hindi pa rin kontrolado ng buo yung inflation. Syempre, yung mga purchasing power ng cash, unti-unti pa rin kinakain. Pangalawa, syempre, yung rate cuts, possible ma-delay or ma-cancel. Lalo na kapag masyadong matagal at mataas na yung interest rates na nasasakal na yung ekonomiya. And syempre, si gold yung magbe-benefit doon. However, ito ngang bagong kinikinita na maging bagong Fed chairman, possible na sinusuportahan niya yung pagbaba ng interest rate, which is syempre ito naman talaga yung pinupush ni Trump, 'di ba? Ibaba yung interest rate. Pangatlong reason, syempre yung mga central banks, bumibili pa rin talaga ng gold yan except kay Philippines ata. Kasi ang mga bangko naman, 'di naman yung bumibili ng dahil sa hype lang. Bumibili sila sa dips, sa support, sa ilalim. And syempre pang-apat, andiyan pa rin talaga yung global uncertainties. Yung wars, election, mga issue sa utang, hindi pa rin yan nawawala. So fundamentally speaking, we still have a strong gold. Napagod lang siya. So guys, nagpapahinga rin si gold. So syempre ilang araw din siyang paakit ng tuloy-tuloy as in walang pahinga, walang koreksyon. Ngayon lang siya magko-correct, 'di ba? So ngayon silipin natin yung chart. So silipin natin yung chart ngayon kung kamusta na ba siya ngayon. So kahapon madaling araw na ako nakauwi kahapon, 2:00 ka ata, nakasilip pa rin ako sa chart. Talagang walang planong umakyat. So silipin natin siya, guys. Okay, so dito tayo ngayon sa gold, guys. And papansin nyo,
Meron tayong drawing dito na Fibonacci. Okay, nito tayo ngayon sa daily time frame, okay? So, daily time frame yan, guys. Daily time frame sa gold. Okay, so nag-drawing tayo dito ng Fibonacci retracement kasi I was expecting na from this swing low to swing high, magkakaroon lang siya ng healthy correction dito sa ating dito sa golden zone. So, itong Fibonacci natin, ang golden zone natin would be this 0.5 to 0.618, okay? Which is, I was really expecting na hanggang 5,060 lang or possible hanggang 4,944 lang yung ibagsak ng gold. However, what happened was, ayan guys, binagsak niya hanggang 4,661 guys. Grabe. Baba. Well, understandable naman kasi nandito yung support guys eh. Meron tayong supporta dito eh. Kasi nagka-rally up, medyo malaki naging rally. That is why, ang mga tinatry na balikan ng institution na syempre, yung mga naiwan na order sa ilalim. So, meron tayong order block na tinatry balikan ng presyo syempre. Kasi mapapansin nyo, grabe, ang lakas niya, no? Lakas ng mga bullish niyan. Ilang araw yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1 week siyang tuloy-tuloy, di ba? Ang lakas. So, ngayon ang question is, Coach, akit pa kaya to next week? Normally ang flow niyan is, pagka-drop, magkakaroon niya ng bounce. Pag bounce niyan, magkakaroon niya ng consolidation. So, meaning ng consolidation is magsa-sideways muna siya bago siya umakit ng tuloy-tuloy. So, kailangan natin ng confirmation kung magkakaroon talaga siya ng bullish continuation bago kayo mag-buy, guys. So, medyo delikado yung part na yun kasi syempre, excited kayo lahat mag-buy dahil nag-drop siya. So, kailangan natin ng confirmation na talaga nandyan na yung mga institutions at nag-buy na rin sila. So, kailangan nyo talaga dito ng disiplina and pasensya. So, ayun guys. Sa Monday, abangan natin kung ano yung magiging sentiments. Sino in control? Pero most probably, short-term dollar strength lang yan. That's why nagkaroon ng massive drop sa gold. I believe gold will still be bullish. I remember, if you will, tignan natin back last October 2025, nangyari na to eh. Pero hindi naman dito kalaki na 7,000 pips. Ang nangyari last time was mga roughly around mga 2,000 to 3,000 pips ang binagsak niya in one single day. So, during that time, nagkaroon siya ng signs. Nagkaroon muna siya ng double tap muna yung pinakita ng signs. This time kasi doji yung pinakita sa atin eh. Ito yun guys, oh. Last October to eh. Last October, nagkaroon ng double tap dito, tsaka siya nag-drop. After niya nag-drop, ay nangyari guys, nag-consolidate lang siya. Consolidate siya. Ang tagal niya nag-consolidate. Umabot ng from October hanggang December. Tsaka lang niya na-break tong previous all-time high noong December 22. Kaya mga roughly December yan. December niya binrake yung dating all-time high. December 18 ata. So ngayon, kung ang question mo, kailan kaya ulit i-break yung all-time high ngayon? We'll never know. Kasi last time, 2 months niya binrake. 2 months bago niya na-break yung previous all-time high. I'm not sure right now kung kailan to magko-consolidate muna tas aakyat. So, ayun lang guys. I hope dun sa mga hindi nakapag-TP, this will serve as a lesson for you guys to be strategic not just sa mga entries nyo but also sa mga exits nyo. And huwag tayo masyadong maging greedy. I-take profit nyo kung ano yung dapat nyo i-take profit. Increase nyo yung psychological wallet nyo para hindi kayo nagiging sobrang greedy and sobrang parang nakukulangan or nauubusan or parang hindi nagfo-flow out or natatapon yung mga pumapasok sa inyo. But I'm pretty sure hindi man sa'yo yung pera na yun ngayon, but one day, once na mas na-improve mo na yung emotions mo, yung discipline mo, definitely, kayang-kaya mo yun mabalik sa'yo. Na mas ready ka, mas prepared ka to receive that. So, ayun lang guys, huwag kayong malungkot. Itulog nyo yan, alam ko puyat kayo. Ipahinga nyo yan, and don't be too hard on yourself. Still be grateful for having this kind of opportunity and for being someone na nagkaroon ng opportunity na kahit floating lang, nagkaroon ka ng million. That is already a blessing. Kasi that is God telling you that in this kind of industry, there's a lot of opportunities. You just simply need to learn more, understand more, deepen your knowledge, your skill, kasi there's so much to come. The best is yet to come. So, ilan guys, good morning and have a great weekend.